laban. Papa de Channel, laging handang tumulong kahit saan. Papa Ay, ito na mga kaibigan, nahirapan po tayo sa pagtawid dito sa ilalim ng tulay ng ating LRT1. Ang barge natin ay talagang sumayad, no? At nakikita po natin ang ating crane ay kasyang-kasya dito sa dati nating sinampahan ng mga pilote. Ayan po, sumayad po, kitang-kita nyo naman. Pag high tide po ang ating tubig. Ngayon, aantayin po natin na kung kailan mag-low tide para makakalusot po tayo dito sa ating LRT1, no? At ang ating mga kababayan doon sa yung ating mga kawani ay nakaantabay po sa dulo kasi tinitingnan po talaga nila baka talaga ay sumabit, baka naman ay tamaan po tong ating LRT1, no? At kaliwat kanan po, tinitingnan po natin. Ito po yung barge na maghihila sa napakalaking barge na sinampahan po ng ating crane. Ayan, chinecheck po talaga na, sinusukat po nila yung taas para yung ibabaw ng ating crane ay talagang hindi aabutin. Kaya maingat po ang ating mga kawani sa pagsilip sa height ng ating LRT1. Kaya po ang ating operator tinitingnan po talaga nila, no? Sipat-sipat po talaga nila sa laki po ng ating crane na nakasampa dito sa ating barge. Kaya si operator, kamot na lang po tayo. At sa ngayon naman ay sabi naman niya, kaya naman daw itawid. Kaya abangan na lang po natin, pag tayo ay makakatawid, makikita na po natin yung bandang unahan, yung mga squatter, makikita po natin kung gaano po sila karami, no? At ito, talagang sinisipat po talaga nila. Ayan po ang ibabaw ng ating Quezon Bridge po yan mga kaibigan. Ayan po ang ilalim, oh. Ang dami palang water lily dito na trap sa may bandang side na to. Kasi ang ating tubig ay hindi po siya nagpo-flow, talagang parang na-stuck po siya. Pero marami pa rin mga dyan, yung DENR na boat dyan po nila nilalagay. Ganyan po kahaba ang gagawin ng ating contractor mga kaibigan, no? Ayan po isang barge, nakasampa po dyan ang yung isa. Ngayon ay malapit na po tayo dito sa may Arroceros. Ayan po ang ating Quezon Bridge mga kaibigan. Kitang-kita nyo naman. Ganyan po kahaba ang ating nakikita ngayon. Ayan. Yung tulay na putol, ayan, nakikita po natin, no? Grabe. Siguro ito ay nasa 1 kilometro mula sa post office papunta dito sa may Arroceros Forest Park. Ayan po, sinusukat ng ating yung tinatawag natin na operator. Ayan po ang ating mga tatamaan ng esplanade mga kaibigan. Ayan, yung area na yan. Kaya marami pong mga water lily na trap dyan. Mas maganda talaga pag ito ay nalagyan ng esplanade. Talagang, ayun mga bahay, tanggal lahat yan mga kaibigan. Ayun yung Piatti, nakita nyo? Ganyan karami ang bahay dyan, nakikita po natin. Kaya maantala po talaga ang trabaho pag hindi sila aalis dyan. Medyo mahirap po i-assist yung mga yan dahil LGU po ang gagalaw dyan. Yung ating operator talagang tinuturo niya, no, ang mga bahay dito. Grabe. Ang daming mga nakalutang dyan, mga water lily at saka gawa ng tao. Yung tulay na to, marami na po nagtatanong kailan daw ito tatapusin. Ay wala po tayong alam dyan kung kailan matatapos yan. Ang ating mga eroplano pala dito kasi malapit na po ang Independence Day. Yun po ay nag-rehearsal at nagpa-practice na po sila para hindi po pumalpak ang ating event, no? Malapit na po ang Independence Day. Ayan, ang daming helicopter guys, no? Yun po ang tinatawag natin na Blue Diamond. Basta Marcos may mga ganyan po. Yun, balik po tayo dito sa ating update. Noong tayo ay nakarating sa Arroceros, ayan, hirap na hirap po talaga itali. Kasi itong nakalagpas na po tayo sa may Quezon Bridge, mga kaibigan. Ayan po, ito po ang makikita natin, no? Maaliwalas, madali na lang po latagan ng mga pilote.
Kaya po nakakatuwa po dito banda sa may Arroceros. Pero yung nakita natin doon sa kabila na maraming bahay ay gagawa po ng paraan ang ating kontraktor, no, yung mga manggagawa. Ayan po, madali lang po tanggalin yung barge nandyan. Ayan no, ang ating Arroceros Esplanade. Maiksi lang po yan, pero ang kanyang harang ay bakal po yan. Hindi po ang ating balustrade na kagaya doon sa ating Fort Santiago, no, Phase 1C, magkaiba. Ayan po, malapit na po tayo, dadaong na po tayo dito sa may Arroceros. Kaya napakahirap po yung pag-alis natin doon sa may Piati LRT1. Pero ganun pa man, nalagpasan po natin yung problema na yan. Hindi po tayo sumabit sa LRT1. Ayan po, yun ang sumabit. Natumba po yan mga kaibigan. Ayan, ang dami po tayong dalang mga yung mga I-beam. Ayan po, ididiskarga na po nila dyan. Dapat yun ang dapat isasampa ang ating crane doon, kailang maliit. Okay? At tuloy po ang ating paglilinis dito sa ating Ilog Pasig. Ang ating truss skimmer, nandyan po, nag-iikot-ikot lang po dito sa ating Pasig River. Ayan, maulan-ulan pa ngayong panahon, pero ganun pa man, napakalinis talaga ang ating Ilog Pasig sa ngayon. Kaya, yun, no? Maitim ang ating ilog, pero mayroon pa rin dati ng amoy. Ayan, mga kaibigan. Okay? Maraming salamat po. Huwag niyong kakalimutan i-subscribe si Papa D Channel at huwag mo natin kakalimutan pindutin ang ating notification bell para naman po ay updated tayo sa lahat ng video ni Papa D Channel. Maraming salamat po sa inyong panonood sa pang-araw-araw nating update dito sa ating Esplanade. Ayan po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye. Kahit saan mapabunggo o dalampasigan, kaliting ng tulong hanggang may hanggan. Papa D Channel laging narito, di nawawalan. Papa D Channel, isang alon ng kagitingan. Kahit ulan, kahit bagyo, walang kabawasan. Sa charity gobyerno, kahit anong laban, Papa D Channel, tuloy ang laban. Hawak kamay sa bawat sulok ng mundo, tayo kasama sa daang nilalakad mo. Walang iwanan sa gitna ng puno. Papa D Channel, tagapagligtas ng kapos. Papa D Channel, isang alon ng kagitingan. Kahit ulan, kahit bagyo, walang kabawasan. Sa charity gobyerno,